kumbaga, hindi naman na kung saan banda, pinasuro ka agad, nasipag ka agad yun. Ang nangyayari nun, alam naman marami nang nakapagod. Ang gawa sana, kumaya may risk. Upang may risk ba sana ang buhay. Kasi marami nang nagsasabi na saksi. Ay, buhay pa talaga. Mabuhay pa talaga. Kulang sa talaga lokal na gobyerno kung minsan. Kaya, hindi naman po talaga kasi mga alis ko yung nagbabagay din sa kasi. Konektado ko yung munisipyo. Hindi ka masakit yung napangasaklas. Buhay pa yung tao. Hindi yung munisipyo. Tapos ngayon, sasabihin, nangyayari na yung business ngayon. Alas 2, may hapon nangyayari. Napaka-imposible. Kasi hindi alam ng barangay sa munisipyo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, anong araw ko? Biyernes ng alas 2 ng hapon. Walang gustong LGU o anong local government ng isang. Ano ngayon, kamag-anak namin. Bilang pamangkin ko ako ngayon, nakahiga pa rin. Hindi pa narinig ang katawan. Ayun na naman ang hiling namin. Google yung katawan. Kasi ako, tara yung bagay. Pamangkin niyo po yung natabunan po ngayon. Parang naman din. Ilang taon na po yun? Yung anak ko po, 60 naman po, pero ano pa rin sila, hindi pa rin talaga makagalaw. Nag-explain na lang namin. Ano daw po sabi sa inyo bakit wala pong rescue? Wala naman po ang local government namin. Sabi ko, wala po talaga hanggang ngayon. Linggo naman, bukas na, lunis na ng bukas. So, ilang oras na lang, hapon na. So, hanggang ngayon, di pa nahuhukay ang katawan ng bata. Saan kami lalapit? Kung sino bakita ng ahensya ng gobyerno upang mahuhukay agad ang katawan ng tao. Pamangkin niyo po yung nawawala. Parang pamangkin ko nga natin. Ilan po ang nahanap na? Hinahanap namin, marami pang ibang hanapin. Sa pamilya namin sa Ang luwas po kasi sa mga post sa social media, meron isa o tatlo lang daw na hinahanap na lang. Pero batay po dun sa mga nakasaksi nung pag-uo, tansya nyo po mga ilan yung nabaon o yung ilan tansya yung ng anak ko. Marami daw talaga sila doon sa nasa kabila daw, nasa 50 daw sila, pero hindi na daw napansin niya kasi natumba na nga daw siya. Hindi nga maibigay na malikid. Kaya po, nananawagan po kami, natulungan ako nila. Tulungan po. Magkakit sa amin. Sir, sa'yo po sir, sino po yung nawawala doon sa mag-anak po? Ako po, ito po ang nasasabi ko lang po sa dapat po sana, yung natin, hindi naman po na talagang kasi, yan hanap buhayan, hindi naman po na talagang sabihin natin mawawala yung kasi dami pong napipinsalang tao nga, pero dami rin namang yan ang hanap buhay. Pero ang gusto ko po lang naman sana na mapaayos yung ating mga dam site na maganda ang lang. Hindi na maulit po sa pangyari sa ngayon nung Bernis. Kasi po yung kamag-anak ko hanggang ngayon hindi pa po nahukay. Yun po ang masasabi ko lang, dapat sana pagdating po nung bumuho na po, ang kailangan ko, ang maano ko lang, masabi ko lang po sana na may rescue po kagad na malay po natin na may buhay pa pong tao ron. Ang gawa po nila ay inislo po papunta ron sa ang ginano po tinahuban yung mga creek. Ay hindi po natin alam kung may tao yun doon. Bakit daw po nila ginawa yun? Kasi ang gawa po nila, ang salita po nila para may daan po, may daan yung mga bulldozer. Pwede naman po sana dumaan doon sa kabila na walang taong ibit doon, pwede puntaanin doon at halukayin. Pinatagal po nila muna mga ilang oras bago nahukay. Bago nila hinukay, siguro po tinahuban muna nila yung mga creek, lahat ng creek tinahuban nila. Saka po nila hinukay nung malalim na hindi na maano yung mga creek, wala na yung creek. Kaya po, yung po sana, kung talagang
kailangan nilang tumulong talaga sa tao na natatabunan doon, natakuban, dapat umikot sa kabila, kasi may daanan po sa kabila, doon po dadaan, doon po hukayin para madali pong makita ang tao, malay po natin may buhay pa ron. Kasi yung talagang kailangan po nilang lumigtas talaga ng tao. Yun po ang ano ko, hindi naman po sa akin, hindi po ako nag-ano na mawala yung ating hanap buhayan. Kasi dyan po tayo naghanap buhay na madali po talaga marangal namang hanap buhayan. Pero ang gusto ko po lang po na maayos na hindi na maulit yung ating damsal na gano'n. Ano ka? Tama po ba, nung mismong araw nung may bumuo, may bumisita na po ditong abogado para kausapin po yung mga pamilya. Ano po yung in-offer nila? Tulong po ba o pera agad yung binanggit nila? Wala pa naman po sa aming mga may naririnig na ano na tulong nila na sa mga nangangalahig dyan. Yan po yung mga nangangalahig dyan. Bilang na po nila ang tao kung ilang tao ang pumapasok sa araw-araw. Kasi may mga ID po ang mga tao, lahat ng tao. Mabibilang po yun sa uniform, ID, yun po ang ano ng mga ano dyan. Pero kami po, hindi po namin alam kung ilang tao kami, sila lang po ang alam. Yung iSwings po nagpadala ng abogado sa mga pamilya, yung mga naapektuhan. Tama po ba? Parang may kumausap na daw po sa inyong abogado. Wala po pong may nag-ano. Sa inyo wala pa po. Wala po. Sa inyo sir, wala din po. May rescue po bang ginagawa ngayon sa kaso? Ilang bangka na lang ang bukay, dalawa, isa-isa. Siguro ngayon, medyo dinagdagan nila. Ngayon sir, dinagdagan mga 3 sir. 3. Ngayon sir, dagdag ko pa rin sasabihin sana, pwede naman po na may pundo po sana yung ano, lahat po ng tao na may ID, pwede naman po siguro mabigyan muna ng kasi may pundo po yun. Mabigyan po muna ng mga medyo paano lang po muna, paambon dahil kasi pwede po natin ipahinga muna yung tulong lang po habang hindi nahuhukay pa po yung mga natatabunan. Yun lang po ang masabi. May tanong, tama po ba? Kasi nabanggit nung isa sa mga naka-witness din sa isang bahay. Kahit nung matapos nung bumuo yung basura kagabi, nagtuloy-tuloy pa rin yung operation. Tapos nangangalahig pa rin yung gabi. So kahit may mga nakabaon pa po dun sa ilalim, may nangangalahig pa rin. Ano pa masasabi niyo na pinayagan pa rin na mayroong operation kahit may mga nire-rescue pa? Kung may nire-rescue pa? Yun po siguro kasi tuloy-tuloy po yung daloy ng ng mga truck sa atin po, meron pong natatapunan. Pero yung dapat sana kailangan yung mga gamit muna ng mga kailangan doon ng bulldozer o mga bako para makuha muna yung rescue. Pinaghati po, nilagay doon sa iba siguro na tinatapunan ng mga basura ngayon, ng tinatapunan na bago, kaya hindi po nahukay pa agad yung mga natatapunan. Kaya tumagal po ng ganito. Yun po. Panawagan na lang po. Para po sa panawagan, ako po si Mimi Doringo, Secretary General ng Kadamay. Ang una po, kailangan po talaga ng maglunsad ng maramihan at mabilisang pagre-rescue kasi nabanggit nga po ng mga tatay na nagsalita ay pangunahin dapat na ginagawa ng local government kasama ng management ng iSwings ay yung buhay, no? Siguraduhin na ma-retrieve yung mga sinabanggit ng mga bangkay at yung pangunahin talaga mayroon tayo makuha mga survivor pa. Tiyakin yung katiyakan sa kabuhayan ng mga naghahanap buhay. Hindi po natin sinasabi na dapat isara ang landfill. Ang kailangan lang ay magkaroon ng maayos na pangangasiwa para masigurado yung kaligtasan ng lahat ng mga nagtatrabaho dyan. Lalong-lalo na po yung mga ngalahi. Kailangan balikatin ng iSwings na itong International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated yung lahat ng naggastusin
Kasi nabanggit, may survivor, pero hindi makapunta sa ospital kasi nagdadalawang isip. Dapat yun po yung unang ginagawa ng management, no, kasama ng local government. At syempre po, itigil yung pananakot at harassment kasi nakikita naman po natin kung wala pong nararanasan na pananakot, na mawawala ng kabuhayan, itong mga nagsasalita po sa harapan natin ngayon, hindi na po sana nila kailangan pang itagong yung kanilang personalidad, no? Kaya hamon po ito sa lahat ng mga kababayan natin na protektahan natin yung mga katulad nila na nagsasalita para ibulgar yung katotohanan nung nagaganap. Kasi hindi lang po ito ang first time na pagguho ng landfill na Tong Rodriguez. At batay sa mga nakalap naming informasyon, pang-anim na beses na po ito. No? Ngayon yung may tinatayang mas malaking bilang ng mga tao. At yung sinasabi po kasi na 2, 4 lang yung mga biktima, hindi po eh. May natanong, may nagsabi sa amin kanina na yung isang bulldozer na nahulog, 20 katao, mahigit pa po, yung nakakapit doon. At lahat po yun ay nahulog kasama ng bulldozer. Kaya po, sa pangunahin at kagyat na panawagan ng kadamay ay mabilis ang paghahanap dun sa mga tao at panatilihin na ligtas ang mga kamag-anakan ng mga kapamilya. Huwag na silang pahirapan kasi nagiging pahirap po sa kanila yung maya't maya nagpapabalik-balik, no, yung nararanasang pananakot, yung pagbabanta na huwag silang magsalita kasi mawawalan sila ng trabaho at malaki pong trauma yon. Malaki pong mental stress yon sa mga kababayan nating mga Maralita. Lagi po sinasabi ng kadamay, hindi krimen ang maging mangangalahig. Ito po ay isang marangal na hanap buhay na pagod at pawis po nila ang puhunan dyan. Nakakaranas sila ng mga paniningin ng butaw, pero nasaan yung serbisyo, di ba? Kaya po yung nangyayari po ngayon sa landfill ay mukha ng lipunan natin ngayon na dahil sa matinding korupsyon, nawawala ng pondo para sa mga serbisyo na dapat ay nakakamit ng taong bayan. Kaya po, sama-sama po tayo, wag po tayo manahimik, no? Kalampagin natin ang ISWINS, kalampagin natin ang barangay, kumilos sila. Hindi pa ho nararamdaman ng mga constituents ninyo nasa inyong pag-aaruga sa kanila. Sa panahon ng eleksyon, lagit mahal na mahal nyo yung mga Maralita. Pero ngayon, kailangan po nila kayo, hindi nila kayo maramdaman. Yun po yung hamon natin sa barangay at sa LGU na po. At syempre, yung pananagutan sa lahat ng mga sangkot ng naganap na kapabayaang ito, hindi po tayo mananahimik. Kasabay ng pagpapanawagan natin sa pagpapanagot sa antas national natin dahil dun sa hindi talaga nagbibigay ng maayos na trabaho yung pamahalaan natin. Kaya napaka-hazardous man nung kalagayan ng mga kababayan natin sa landfill. Pero ginagawa pa rin nila dahil yun na lang wala na akong silang mahanap na trabaho. Kaya kailangan po talagang mapanagot yung lahat ng may kapabayaang ginawa dito po sa nangyaring trahedya ng landfill ng Rodriguez. At kung babalikan po natin, 26 years din nung nangyari ang trahedya ng Payatas. At isa din po yung sa naging malaking kampanya ng sektor ng mga Maralita. Pero halos 3 dekada na po ang nakaraan, pero ganito pa rin yung nangyayari. Kaya kailangan po talagang may ayusin tayo dun sa pangangasiwa para dun sa kabuhayan at siguraduhin ligtas yung mga kababayan natin, lalo na po yung mga Maralitang apektado nitong kalagayan natin sa ngayon. Salamat po. Vincent Lasla. Kayo sir ay kamag-anak ng kanan. Anak. May nawawala rin po kayo. Kamag-anak. Ilan po sa inyo nawawala po? Isa po po. Sa inyong... Tinagot. Survivor na po. Pakilala na lang natin sila sa pamilya para kasi matuloy talaga yung sir. Ang dami sa anong pwede magsalita sa paligid natin. Kasi ito lahat yan halos pwede pagtrabaho. Pero dahil Nasaan yung ibang mga kamag-anak ng mga nawawala? sa iba't ibang lugar daw po.